Lagi ka bang scene-zoned o friend-zoned? Paano kung sabihin ko sa iyo na mali ang ginagawa mong paghabol? May isang sikretong kahinaan ng mga dalaga na bihirang alam ng mga lalaki. Kapag ginawa mo ang trick na ito, hindi mo na kailangang magpapansin. Siya mismo ang gagawa ng paraan para makausap at mapalapit sa iyo. Gusto mong malaman kung paano baliktarin ang sitwasyon? Panoorin mo to hanggang dulo. Para laging angat ang diskarte mo, i-click mo na ang subscribe at notification bell ngayon na. Ang pinakaunang aral na dapat mong itanim sa isip mo ay ito. Ang atraksyon ay hindi isang pagpipilian. Ito ay isang reaksyon. Maraming lalaki ang nagkakamali sa pag-aakalang maaari nilang kumbinsihin ang isang babae na magustuhan sila sa pamamagitan ng logic, paggawa ng pabor o pagpapakitang gilas. Ngunit ang totoo, ang emosyon ng isang dalaga ay tumutugon sa mga subconscious signals na ipinapakita mo. Kapag naintindihan mo ang kahinaan na ito, malalaman mo na ang paghabol ay isang senyales ng mababang value. Ang isang dalaga ay natural na naaakit sa isang lalaking may sariling mundo at hindi umiikot ang buhay sa kanya. Ito ang tinatawag nating emotional independence. Kasunod nito ay ang konsepto ng the power of presence and absence. Ang kahinaan ng marami ay ang takot na makalimutan sila, kaya laging present, laging nagpaparamdam at laging mabilis mag-reply. Pero ang aral dito ay simple. Hindi nabubuo ang pananabik, longing, kung wala kang espasyong ibinibigay. Ang isipan ng isang babae ay parang isang puzzle. Kapag ibinigay mo agad ang lahat ng impormasyon tungkol sa iyo, wala nang dahilan para alamin pa niya kung sino ka. Ang misteryo, ang mitya ng interes. Kapag naramdaman niyang hindi ka madaling makuha, doon magsisimulang gumana ang kanyang imahinasyon. Ang imahinasyon ang pinakamalakas mong kakampi. Kapag iniisip ka niya kahit wala ka, doon ka na magsisimulang manalo. Isang mahalagang aral din ang subconscious familiarity. Ang mga tao ay may natural na pagkiling sa mga bagay na pamilyar sa kanila pero may kaunting twist. Hindi mo kailangang maging perpekto. Kailangan mo lang maging consistent sa iyong karakter habang nagpapakita ng mga layers na hindi niya inaasahan. Ang kahinaan ng isang dalaga ay ang lalaking marunong magbasa ng emosyon pero hindi nagpapadala rito. Kung kaya mong panatilihin ang iyong kalmado sa gitna ng kanyang test o yung mga pagkakataong sinusubukan niya ang pasensya mo, ipinapakita mo na isa kang matatag na pundasyon. Ang katatagan, stability, ay isang primitive trigger para sa seguridad at ang seguridad ang isa sa pinakamalaking kahinaan ng puso ng isang babae. Higit sa lahat, dapat mong maunawaan ang validation dynamics. Karamihang lalaki ay nagbibigay ng validation, papuri, atensyon, regalo, ng libre kahit wala pang ginagawa ang babae. Ang aral dito ay ang scarcity principle. Ang validation na madaling makuha ay walang halaga, pero ang atensyon na kailangang pagtrabahuhan o i-earn ay nagiging ginto sa paningin nila. Kapag marunong kang magpigil ng atensyon, tinuturuan mo siyang pahalagahan ang bawat sandali na magkasama kayo. Hindi ito tungkol sa pagiging madamot, kundi tungkol sa pagpapahalaga sa sarili mong oras at enerhiya. Kapag nakita niyang mahal mo ang sarili mo at ang mga tangarip mo, doon siya magsisimulang maghangad na maging bahagi ng mundong binuo mo. Isang malaking aral na dapat mong matutunan ay ang the art of emotional spikes. Ang emosyon ng isang babae ay hindi patag. Ito ay parang kanta na may mataas at mababang tono.
Ang kahinaan ng maraming lalaki ay ang pagiging masyadong mabait o predictable. Kapag alam na niya ang bawat sasabihin at gagawin mo, nawawala ang tensyon. Ang atraksyon ay nabubuhay sa tensyon. Ang aral dito ay ang paggamit ng push and pull. Hindi ito laro ng panloloko, kundi laro ng balanse. Magbigay ng atensyon, pull, pero matutong bumitaw o maging abala sa sariling buhay, push. Ang pagbabago-bagong ito ay lumilikha ng emosyonal na roller coaster na nagpapanatili sa kanyang interes. Kapag hindi niya mahulaan ang susunod mong galaw, doon ka nagiging sentro ng kanyang isip. Dako naman tayo sa The Power of Social Proof and Pre-Selection. Isang hindi maikakailang katotohanan sa psikolohiya ay mas nagiging kaakit-akit ang isang lalaki kapag nakikita ng isang dalaga na iginagalang at gusto siya ng ibang tao. Ang kahinaan ng isang dalaga ay ang lalaking may social value. Hindi mo kailangang ipagsigaw na sikat ka. Sapat na ang makita niya na mayroon kang maayos na relasyon sa iyong mga kaibigan, pamilya at katrabaho. Kapag nakita niyang pre-selected ka, ibig sabihin may iba ring nakapansin sa halaga mo. Otomatikong tumataas ang tingin niya sa iyo. Ang kompetisyon, kahit sa isip lang, ay isang mabisang trigger para mas lalo kanyang pagnasahan at lapitan. Isa pang mahalagang prinsipyo ay ang resistance to compliance. Maraming lalaki ang nagiging yes man sa pag-aakalang ito ang paraan para mahalin sila. Pero ang aral ay kabaligtaran. Ang isang dalaga ay mas lalong nahuhumaling sa lalaking may sariling prinsipyo at kayang magsabi ng hindi. Kapag sumasang-ayon ka sa lahat ng gusto niya, nagmumukha kang walang sariling pagkatao. Ang kakayahang tumanggi o magkaroon ng sariling opinyon ay nagpapakita ng dominance at self-respect. Ang isang babae ay naghahanap ng kapareha, hindi ng tagasunod. Kapag nakita niyang hindi ka madaling pasunurin, itinuturing niyang isang challenge. At ang tao sa likas na katangian ay mas pinapahalagahan ang mga bagay na mahirap makuha at mapanatili. Higit sa lahat, ang authenticity over performance. Ang pinakamalaking kahinaan ng bawat dalaga ay ang lalaking komportable sa sarili niyang balat. Maraming lalaki ang nagpapanggap na mayaman, matapang o perpekto. Pero ang totoo, nararamdaman ng mga babae ang kawalan ng seguridad sa likod ng mga maskara. Ang aral dito ay ang pagiging unapologetically you. Kapag hindi ka takot ipakita ang iyong mga hilig, ang iyong mga pangarap, at maging ang iyong mga kakaibang katangian ng walang pag-aalinlangan, nagpapakita ito ng mataas na antas ng kumpiyansa. Ang kumpiyansa ay hindi ang pag-iisip na magugustuhan kanila. Ang kumpiyansa ay ang pagiging ayos lang kahit hindi kanila gustuhin. Ang ganitong mentalidad ay napakalakas na magnet na nagtutulak sa kanya na siya mismo ang humanap ng paraan para makapasok sa iyong mundo. Ang mga aral na ito ay hindi para manipulahin ang damdamin ng iba, kundi para buuin ang iyong pagkatao sa paraan na hindi ka na maghahabol dahil ang iyong presensya na mismo ang magsisilbing paanyaya sa kanila. Isang aral na madalas kalimutan ng marami ay ang magnetism of purpose and direction. Ang kahinaan ng isang dalaga ay ang lalaking may malinaw na destinasyon sa buhay. Sa mundong puno ng kalituhan, ang isang lalaking alam kung saan siya papunta, maging sa kanyang karir, advokasya o personal na paglago, ay nagbibigay ng pakiramdam ng seguridad. Kapag nakikita niyang hindi ka madaling magambala ng mga panandaliang distraksyon, kasama na siya doon, lalo siyang maghahangad na maging bahagi ng iyong paglalakbay.
Hindi mo kailangang ipagsigawan ng iyong mga plano. Ang iyong dedikasyon sa iyong mission ang siyang magsisilbing ingay na kukuha sa kanyang atensyon. Ang isang lalaking abala sa pagbuo ng kanyang imperyo ay mas kaakit-akit kaysa sa lalaking laging bakante para lang mag-reply sa text. Kasunod nito ay ang power of non-reactive presence. Ang psychological na kahinaan ng marami ay ang pangangailangang magpaliwanag o mag-react sa bawat emosyonal na sitwasyon. Ngunit ang tunay na aral dito ay ang pagiging stoic o kalmado sa gitna ng unos. Kapag ang isang dalaga ay nagpapakita ng pabago-bagong mood o sinusubukan ng iyong pasensya, ang iyong katahimikan at hindi pagkaalarma ay nagpapakita ng mataas na antas ng kontrol sa sarili. Ang isang lalaking hindi madaling mauyog ng emosyon ng iba ay itinuturing na isang anchor. Sa kanyang subconscious, ikaw ang taong maaasahan niya kapag ang mundo niya ay magulo na. Ang iyong kakayahang manatiling kalmado ay isang senyales ng dominance na hindi kailangang dumaan sa dahas o pagyayabang. Isang kritikal na aral din ang the subtext of body language. Ang iyong katawan ay nagsasalita bago pa bumuka ang iyong bibig. Ang kahinaan ng isang dalaga ay ang lalaking may controlled movements. Ang paggalaw ng mabilis, ang pagkakamot o ang hindi mapakaling mga mata ay senyales ng kaba at mababang self-esteem. Sa kabilang banda, ang mabagal na pagsasalita, ang matatag na eye contact at ang malawak na postura ay nagpapadala ng signal na ikaw ay komportable at may mataas na halaga. Ang eye contact ay isang makapangyarihang sandata. Kapag kaya mong tumitig ng diretsyo nang hindi unang umiiwas, ipinapakita mo na wala kang kinatatakutan. Ang ganitong uri ng kumpiyansa ay hindi na itatago at ito ang dahilan kung bakit siya mismo ang mapapalingon sa iyo. Panghuli para sa bahaging ito ay ang concept of outcome independence. Ito ang pinakamataas na antas ng atraksyon, ang pagiging ayos lang kahit anong mangyari. Ang kahinaan ng isang dalaga ay ang lalaking hindi needy. Maraming lalaki ang nagpapakita na kailangan nila ang babae para sumaya at ito ang pinakamabilis na paraan para mawala ang respeto niya sa iyo. Ang aral dito ay ang pagkakaroon ng abundance mindset. Kapag naramdaman niyang handa kang tumalikod at iwan ang usapan kung hindi ka narerespetuhin o kung hindi nagtutugma ang inyong halaga, doon ka niya mas papahalagahan. Ang lalaking may kakayahang maglakad palayo, the power to walk away, ang lalaking may pinakamalakas na leverage sa anumang ugnayan. Ang mga aral na ito ay hindi lamang tungkol sa kung paano siya papalapit, kundi kung paano mo mabubuo ang isang pagkatao na hindi na kailangang magmakaawa para sa atensyon ng kahit sino.